Ang lihim ng mga arkibo ng Vatican ay isa sa mga pinakamahalagang ari-arian ng simbahang Katolika na nakatago sa loob ng mismong relihiyosong kaharian ng Vatican. Sa kabila ng relihiyosong anyo ng Vatican, naroroon ang isang kayamanang kasaysayan, kaalaman at mga lihim na nasa loob nito. Sa loob ng mga ito matatagpuan ang mga dokumento at tala ng mga siglo na nag-uugnay sa pag-usbong at pagbagsak ng mga imperyo. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang pagsilang at kamatayan ng mga Santo Papa, mga liham na sinulat ng mga hari at reyna, mga orihinal na kopya ng mahalagang mga sulat, at pati ang mga personal na mga dokumento mula sa ilang mga kilalang pangalan sa kasaysayan. Para sa mga mananaliksik at mga eskolar, ito ay isang tunay na ginto ng impormasyon. Ngunit para sa iba, ang mga arkibong ito ay pinagmumulan ng misteryo at intriga. Ang mga chismis tungkol sa mga nakatagong silid, mga nalimutan ng mga pasilyo, mga lihim na samahan at mga mapanlikhang kagubatan ay nagsisilabasan. Kaya anong mga lihim ang ginakatagpo sa Vatican Secret Archives? Ang Estado ng Vatican ay tinatag noong Pebrero 11, 1929. Ang pinagmulan ng Estado ay nagmula sa Lateran Pact noong 1929 sa pagitan ng Italia at Holy See. Ito ay nagresulta sa pagkilala sa buong mundo at eksklusibong soberanya ng Holy See sa teritoryong katumbas ng lungsod ng Roma na may formal na kasunduan na nagtatag ng Katolisismo bilang relihiyon ng Italia. Ang Vatican ay may populasyon ng mga 840 at sakop na paligid na 108 hectares. Ang lungsod ay matatagpuan sa Roma, Italia, at ito ang pinakamaliit na independent na bansa sa mundo ayon sa populasyon at sakop. Ipinakikita ng lungsod ang pananampalataya ng mga Roman Catholics at ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa mga relihiyosong tao ay hindi may pagkakaila. Ang Papa ay tinuturing na isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa mundo dahil sa kanyang impluwensya sa relihiyon. Ang mga Etruskano ay misteryosong mga tao na naninirahan sa gitnang Italia higit sa 3,000 na taon na ang nakakalipas. Sila ay mga eksperto sa energy, sining, architecture at ang kanilang sibilisasyon ay isa sa mga pinakasupil ng kanilang panahon. Gayunpaman, hindi pa rin natin alam ng marami ang kanilang wika o mga paniniwala. Alam natin ang pangalang Vatican ay walang kaugnay sa Biblia, sa wikang Grego o sa wikang Latin. Ito ay hinango mula sa Diyos-Diyosang si Basti, na Diyos ng banal na komunikasyon at mga hula ng mga Etruskano. Naniniwala mga Etruskano na naninirahan si Batis sa ilalim ng lupa at sila ay nagtayo ng kanilang mga templo sa ibabaw ng mga kuwebang ito upang may kapag-usap sa kanilang Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, ang Vatican ay tinayo pa rin sa ibabaw ng isang sinaunang kuwebang Etruskano at sinasabing nakipag-usap pa rin ang Papa kay Vatis sa pamagitan ng isang lihim na lagusan na nag-uugni sa Vatican at sa kuweba. Kung ito ay totoo o hindi, nanatiling misteryo, ngunit malinaw na ang pangalang Vatican ay nagmula sa mga panrelihiyong paniniwala ng mga dating panahon. Noong October 2019, binago ni Pope Francis ang pangalan mula Vatican Secret Archives papunta sa Vatican Apostolic Archives. Ang Apostolic Archives ay sentro ng mga dokumento ng Holy See para sa lahat ng kanyang mga kilos, gawain at mga dokumento, at ito ay sa mga pinakamatandang institusyon sa mundo. Itinatag ito sa pangangasiwa ni Paul V noong kalahating bahagi ng ika-17 na siglo at kasalukuyang isa ito sa mga pinakamalawak na arkibo sa buong mundo. Ang archive ay naglalaman rin ng mga personal na arkibo ng Papa at sumasailalim sa otoridad ng Papa. Ang mga archives ay hinati sa dalawang seksyon, ang Vatican Apostolic Archive at ang Vatican Secret Archive. Ang Apostolic Archive ay naglalaman ng mga dokumento mula sa pontificate ni Pope Innocent VIII hanggang sa ika-20 na siglo. Samantalang ang Secret Archive ay nagtataglay ng mga tala mula sa mga kamakailang taon. Ang Apostolic Archive ay bukas sa mga mananaliksik, habang ang Secret Archive ay hindi.
Ang Vatican Secret Archives ay isang malawakang tanyagang imbakan ng mga lihim at mga pag-amin na naglalaman ng mga tala ng mga iskandalo at mahalagang impormasyon. Sa kabila nito, ang mga ganitong uri ng impormasyon ay maaring makita lamang sa pahintulot mula sa kanyang halili, ang Sacred Congregation for the Propagation of the Faith. Sa kabila nito, ang Vatican Secret Archives ay isang mahalagang mapagkukuhanan ng impormasyon para sa mga historiador at mananaliksik na nagnanais malaman ang katotohanan tungkol sa simbahang Katolika at sa mundo sa paligid natin. Ang ilan ay naniniwala na ang laman nito ay labis na nakagulat na hindi maaring ilabas. Samantala, may mga naniniwala na ang Vatican ay ginagamit ito upang kontrolin ng mga tao. Anuman ang katotohanan patungkol dito ay isa pa ring misteryo. Ang ilang mga tao lamang ay may akses sa mga archives at sila ay pinahintulutan lamang na tignan ang mga partikular na dokumento. Naniniwala ang ilan na may mas higit pang mga nilalang na nabubuhay sa Vatican Secret Archives maliban sa mga tanyag na tao. Halimbawa, naniniwala ang ilang mga tao na may itinatagong time machine sa mga archives na kilala bilang ang Coronavisor. Ayon sa kwento, ito ay itinayo ng isang Italianong scientifico at pari na si Father Pellegrino Maria Ernetti. Sinasabing na ibalik niya ang isang aparato na iniwan ng sinaunang sibilisasyon at gamit ang aparato na ito na nakapanood siya ng mga pangyayari nakaraan at hinaharap. Sinabi pa niyang nasaksihan niya ang pagpapapako sa ating Panginoong Jesucristo. Gayunpaman walang record ng gayong aparato at ang mga lihim na ito ni Ernetti ay sumama sa kanya sa libingan noong 1994. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang ilan na ang Coronavisor ay tinatago pa rin sa mga secret archives. Naghihintay na ito ay matuklasan. Sa loob ng mga siglo, maingat na binabantayan ng Vatican ang mga archives na ito. Pinapayagan lamang ang mga scholar na magkaroon ng access sa kanilang mga dokumento at artifacts. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon nagsimula na magbukas ang Vatican sa mas malawak na audience at ang mga scientifico ay nakakapag-aral na ng ilang mga matatagal na mga sikreto ng simbahan na matagal nilang hindi binuksan. Anong mga lihim na nakatago sa loob ng mga archives na ito na hindi maaaring sabihin sa sinuman? Ngunit tiyak na mayroong mga lihim na wala pa sa kaharian ng kaalaman. Batay sa kasaysayan ng simbahang Katolika, malamang na ang ilan sa mga lihim na ito ay talagang nakakagulat. Kung ito ay maipapahayag o hindi, maaring baguhin ito ang pag-unawa patungkol sa simbahang Katolika. Ngunit binabanggit mga kaibigan sa banal na kasulatan. Jeremias 33 verse 3, "Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangangalaman." Oo mga kaibigan, ang tunay na kailangan mong malaman ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tunay nating kailangan sa napakaraming mga misteryosong nakatago sa mga misteryosong lugar. Ang pinakadakilang matatagpuan natin ay walang iba kundi ang masumpungan, ang kaligtasan na makikita lamang natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ay tumawag sa Kanya. Siya ang ating totoong Diyos at tagapagligtas na nakakaalam kung ano ang pinakamainam para sa iyo, at malalaman mo ang mga sikreto na nais niyang ibunyag sa iyo sa hinaharap, na tiyak na magbibigay sa iyo ng buong kagalakan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa po ninyong pag-aalaga sa amin at sa pagbibigay sa aming Panginoon ng tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat Panginoon, at inilalayo niyo kami sa peligro ng kasamaan na dulot ng dyablo. Salamat Panginoon, dahil nasusumpungan po namin ang pinakamahalaga na misteryo, ang misteryo ng inyong pong pag-ibig sa amin. Salamat Panginoon, dahil hindi niyo kami pinapabayaan at tulungan kami na masumpungan parati ang kaligtasan na matatagpuan po namin sa aming Panginoong Jesucristo. Purihin ka o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.